natin tong update, ano? Ito po ay binigyan, no, ng pagkakataon, no, na magsalita itong dalawang nahuli na ito. Pero ako po ay naniniwala, mga kababayan, na meron nasa likod talaga nito. Hindi gagalaw ang mga gunmen kung walang nag-utos. Di po ba? Di po ba? Hindi gagalaw yung mga yan kung wala po nag-utos. Napakalaki pong ano nito, kasong ito. Napakalaking usapin po ito, mga kababayan. Dahil po, hindi po basta-bastang tao yung kanilang pinaslang or pinapatay. Diba, mga kababayan? Hindi po basta-bastang tao. Nakita naman siguro nila, diba, na meron talagang impluwensya si Mima, 'di ba? When it comes to politics issue. Nakita nyo po kung ganong karami ang nakisimpatya kay Mima. Kala siguro ng mga taong nagpapatay kay Mima babaliwala lang. Kala nila hindi tututukan. Kala nila yun nga walang bilang sa lipunan, 'di ba? Diyan sila nagkamali. Kasi po, mga kababayan, no, eto po, no, sabihin ko na sa inyo, umpisa pa lang po na investigation, identified na po talaga itong dalawang gunmen. Hindi lang po nilabas yung CCTV, okay, na mga kuha ng pagmumukha nila, no, para po sa investigasyon, di maapektuhan ng investigasyon. Alam na po namin, mga kababayan. Kaso, hindi lang talaga namin pwedeng pangunahan or anuhan, di ba? Kasi makakaapekto po talaga di ba? Makakaapekto talaga po sa investigasyon na nangyayari dito sa kaso ni Mima. Kasi marami pong tinitingnan na anggulo rito kung sino ang mga may sala, kung sino talaga ang nag-utos. Kasi may mga bilang yan. Kagaya nga ng sinabi natin, unang-una, personal. Okay, either sa ex, either sa boyfriend, okay? At kung sino pang mga kaibigan ni Mima. Pangalawa, politics po. Okay? Politics. Yung mga binabakbakan niya, pwedeng pinatrabaho siya ng isang tao na may impluwensya din sa politika. Diba? So, tinitignan din ang anggulo yon. Pangatlo, ito pong sinatabi nating may kinalaman sa malalaking organisasyon. Diba? Organisasyon po. Pero, mga kababayan, lahat po yan, lalabas po yan sa pagpiga ng PNP dito po sa dalawang nahuli. Kakanta't kakanta yan, maniwala kayo. So, hayaan pa muna po natin, at least meron tayong good result na nabalitaan galing sa PNP na hawak na po nila, na aresto na yung dalawang gunmen. Diba? O, palakpakan naman natin ang PNP. General Narcates, and of course, ang ibang mga kasama natin, mga kaibigan natin sa NBI, 'di ba? Director Matibag, ayan, boss, sir, maraming salamat po, no? Marami po silang nagtrabaho diyan para maagaran po na mahuli ang mga suspect. Sa ano pa lamang po 'yan? Gunmen pa lamang po 'yan nahuli. Wala pa po yung ulo. So, wag pa po tayong masyadong magdiwang, pero alam ko, masaya tayo sa pagkakahuli, pero yung mastermind po, ang kailangan natin tukuyin dito. Mastermind ang kailangan alamin. At sabi ko nga sa inyo, baka magulat kayo kung sino ang nasa likod ng pagpatay kay Mima Alicia. Diba? So, hindi pa natin na alam kung sino talaga ang nag-utos, ang nagpatumba kay Mima Alicia. At
marami nga nagsasabi, malaki ang posibilidad na sindikato. Sinabi na rin ng PNP yan na sindikato. Ang tanong dito, mga kababayan, kung sindikato, anong klaseng sindikato yan? Alam naman natin, yung kinakalaban ni Pangulong Bongbong Marcos, is sindikato. Diba? Pasok na pasok sa banga, diba? Yung kinakalaban ni Pangulong Bongbong Marcos, tandaan nyo to, ay sindikato sa gobyerno. Kinalaban ni Mima Alicia, sindikato. Diba? Sino po ba ang mga sindikatong ito? Yan po ang aabangan natin. May posibilidad bang merong politiko? Merong bang posibilidad na merong matataas na kalibre ng tao, negosyante, o kung ano pa? Diba? So, yan ang malalaman natin sa mga susunod na araw, di po ba? Kung saan hahantong ang investigasyon ng PNP at ng NBI upang matukoy po itong mga taong may sala. Diba? At doon sa mga nagsasabi na nasa politika pa rin yan, babaksak pa rin sa politika yan, especially mga DDS, ididiin daw kay Sara ito, ipapasok daw sa impeachment. Kayo ang nagpapasok, hindi kami. Diba mga tanga? Mga bobo nga mga DDS Biruin nyo, sasabihin ipapasok daw sa impeachment ni Sara, mga ulul, walang ganun. Kayo ang nagpapasok, nag-i-issue, nagpupumilit na ipapasok ang issue ni Mima kay Sara Duterte. Hindi po, no? Huwag kayong defensive. Masyado kayong defensive. Wala pa man, nakadepensa na kayo. Napaghahalataan tuloy no, mga kababayan. Napaghahalataan tuloy ang mga bata ni Sara Duterte, mga kanyang alipores ba, na guilty without reasonable doubt. Guilty agad di ba? Para kayon si Cayetana, di ba? Si Mamang Alan, di ba? Di ba? Kaya nga nagpabalbas para kunwari maskulado, di ba? Huwag kayong masyadong guilty. Okay, huwag niyong pangunahan ng batas, walang ganun pa. Di ba? Masyado kayo nagpapakita ng guiltiness Di ba mga DDS? Huwag ganun. Alam namin tanga kayo, bobo kayo. Kaya nga sinasabi namin sa inyo, pinangangaralan namin kayo dahil baka dumating ang punto na mapahiya kayo. 'Di ba? Wag ganon. Sabagay, sanay naman na sila sa ipokrita, 'di ba? So, na nila 'yan tatak nila 'yan. At yung pagiging natutuwa sa krimen na nangyari, 'di ba? Tuwan-tuwa sila, tatak na po 'yan. Tatak Duterte 'yan. Proud pa nga silang pumapatay, 'di ba? Ay nako, grabe ang Pilipinas, mga kababayan. May mga salot talaga sa lipunan na gusto rin ang mga salot, 'di ba? Salot sa salot nga. Kaya pansinin nyo, magsisisigaw yung mga DDS na yan na palayain ang mga may sala. Palayain ang katarungan para sa mga bumaril kay Mima Alicia. Pag ganyan ang sinabi nyo, ay naku po. Ewan ko na lang. Kung kayo ay nasa katinuan pa, di ba mga kababayan? Ibig sabihin, malala na, kailangan na ng gamot sa utak nyo, mga DDS. Di ba? Di ba po? From Mabalakad City, I'm hooked. I search even on CLTV 36, but I haven't watched it yet. Maybe it was uploaded late. Where in Mabalakad did they catch it? Ano po, Ma'am Merlinda? I think dito po sa sa lugar ng isang gunman. Taga ano po kasi, Pampanga po yung isa. Tapos yung isa taga Cavite. Okay? So ingat-ingat din po, no? Sa mga ka-BBM vlogger natin, huwag tayo pakampante, 'di ba?
Kaya kami nga po, sabi ko nga po sa inyo, kami doble ingat kami kasi yung sinasagasaan namin tao, alam naman talaga natin, kayang-kayang magpatumba, 'di ba? Especially yung mga nasa politika na 'yan. Kayang-kaya nila, Diyos ko. Magbayad lang sila ng 10,000, 20,000, may kakagat na 'yan, 'di ba? O, may alam naman natin may death squad yung tinitira natin, 'di ba? O, may mga gangsta yung may mga gangster, may mga tirador yung ating binibira dito, 'di ba? Kaya di kami pakampante lahat. Pero kung dumating man sa punto na maunahan kami, wala tayong magagawa ron, 'di ba? Siguro yung legasiya na lang na may iwan ng bawat isa sa atin na lumalaban para sa katotohanan, para sa bansang Pilipinas, dahil atin ang Pilipinas, hindi sa China, 'di ba? Yung legasiya na lang ng mga salita natin, ng mga ipinaglaban natin tungo sa bagong Pilipinas, 'di ba? Yan lagi ko sinasabi kasi baguhin natin ang Pilipinas kasama, 'di ba? Ang ating mahal na pangulo, 'di ba? Bago man siya bumaba, alam natin mababago muli ang presidente. So hindi natin sigurado kung ano ang mangyayari. Magagawa ba na panagutin din kagaya ni Pangulong Bongbong Marcos, mapanagot din yung mga taong kriminal, taong mga sindikato dito sa loob ng Senado at ng Kongreso at mga kontraktor, 'di ba? Na nagnanakaw sa kaban ng bayan. Malalaman natin 'yan, 'di ba? Kung sino ang susunod na uupo. Pero ako may aamoy na ako. Abangan. Magugulat kayo. Basta abangan nyo na lang. Naku po. Tapos na ang boxing. Maniwala kayo. Para sa susunod na presidente ng bansang Pilipinas sa 2028. Tapos na ang boxing. Kahit na sinong iharap mo, tapos ang boxing talaga. Be careful, idol. If you something suspicious, you should know my number, not the police in your barangay. Sabi ni Kian Rock, is that so? Thank God they were caught. Same goes for the mastermind. Thanks, so. Ayan, salamat din po, At marami pa po tayong tatalakayin sa mga susunod. Mamaya po, magtatalakay po tayo ng isa na namang makabuluhan na pag-uusapan in regards to politics ulit, 'di ba? Ang importante dito, mga kababayan, ang importante po dito alam na natin kung sino yung mga may sala at nahuli na yung may sala. 'Di ba? Ang bilis na action, ang bilis, agad-agaran nandiyan agad. 'Di ba? Syempre nag-viral 'di ba? At may sinabi na rin si Pangulo na agad-agad kailangan may resulta. Kaya salamat sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Na isa sa mga kanyang supporter ang hindi niya pinabayaan. Isa sa mga nakasuporta sa kanyang adhikain sa bagong Pilipinas, 'di ba? Kagaya ni Mima Alicia na talagang right away inano po ng ating mahal na Pangulo at hindi pinabayaan ng ating mahal na Pangulo si BBM, 'di ba? Kaya kudos sa lahat po ng nakisimpatya, lumaban at kasama natin pa rin sa laban na magpapatuloy ng labang ito, 'di ba? Maraming salamat po at good luck doon sa mga makakasuhan pa dahil marami pong kakasuhan. At ito po ay ilalapit sa NBI at sa CIDG, sa PNP, yung mga nag-post po ng picture ni Mima na pribado. Okay? So update tayo mamaya, mga kababayan. Babalik tayo makalipas sa mga ilang minuto or oras, Maraming salamat po sa mga bumisita, mga nakapictura namin, nakabanding namin ng mga supporters, ng mga PBBM vlogger. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Kung hindi dahil sa inyo, hindi rin mabibigyan ng katarungan agad-agaran ang ni Mima. Dahil sa inyo, sa
napakalat nyo, napaviral nyo yung ating kapatid. Malaking tulong po yon para may agarang 'di ba? Action agad tayong at resulta tayong nakuha para kay Mima. Once again, ito po muli ang inyong lingkod, Berador Pico at your service. Maraming salamat at God bless everyone. Mabuhay ang bansang Pilipinas, mabuhay ang ating mahal na Pangulo, mabuhay ang mga PBBM vlogger. Thank you once again at magkita-kita po tayong muli. Bye-bye po! Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with